Isipin po ninyo, ilan po ba kakong opisina ng gobyerno ngayon ang merong confidential funds? Sabi ng COA, 400 mahigit. 400 offices of government. Bakit po isang opisina lang inuusig natin? Bakit isang opisina lang ang sinusuri natin? Bakit isang opisina lang ang ino-audit nyo kung talagang kayo ay mahal? Kung talagang katungkulan nyo mag-audit? Bakit hindi natin tawagin lahat ang mahigit na 400 office? Ayaw po nilang magsalita. Ayaw nilang sumunod. Wala silang maisagot. Wala silang maikatwiran. Kaya ginagawa na lang po nila kapag ako po nagsasalita, nangaaway na lang sila. Ako pa na kopya! Ayaw! Pati hopya na ginagalit ko, agawin na lang nila. Ay, kopya! Pati po yung mayroon na ginagamit ko, papatayin nila para hindi ako makapagsalita. Pero sabi ko sa kanila, o sige, nagalit po silang lahat sa akin. Ayaw ko sumama sa Quadcom. Paano ako sasama sa Quadcom? Ang indireksyon po nila ay hindi naman gagawa ng batas. Lahat po ng pag-meeting, lahat ng pag-hearing sa House of Representatives, gagawin mo lamang alang-alang sa paggawa ng batas. Yun po ang tuntunin, wala na iba. Hindi naman sila gagawa ng batas. Ang gagawin nila, uusigin nila yung dating Pangulo. O sabi ko sa kanila, anong gagawin yung batas? Marami kaming gagawin batas. Ano nga gagawin yung batas? Tinawag nyo lahat ang mga tao na kalaban ng dating Pangulo para usigin ninyo siya, para i-prosecute nyo, para i-persecute ninyo. Ito po nangyari September 2024. Wala kayong gagawing batas. Ang gagawin ninyo, uusigin ninyo ang dating Pangulo. Sinabi ko rin po sa kanila, September 2024, hindi kayo gagawa ng batas sa inyong ginagawang pagsusuri ng confidential funds. You will only impeach the Vice President. Nangyari po lahat ng sinasabi ko. Dalawang klase lamang po ang grupo ng kandidatong mga senador na haharap sa inyo sa ayon sa gusto. Ang kampo ng PDP laban at ang kampo ng walang laban. Nagkakaintindihan po tayo. Dalawang klase lamang po ang mga kasapi sa PDP laban at yung kasapi sa walang laban. Yung kasapi sa walang laban ang gusto nila matanggal ang Vice President. Iboboto nyo ba sila? Hindi! Yung kasabi sa walang laban ang gusto nila manatili lang nakakulong ang Pangulong Duterte. Gusto nyo ba yun? Hindi! Yung kasabi sa walang laban, hindi nila titingnan kung anong gagawin sa kabuhayan ng ating bansa. Iboboto nyo ba yun? Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng maraming bagay para ituwid ang maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Ang PDP laban lamang po ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng kaparaanan para makabalik sa lalong madaling panahon ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ngayon ang pipiliin ninyo? Yung walang laban o PDP laban? Pero kailangan magkaintindihan po tayo. Gusto ko po salitaan matino. Parang salitang sa bumero. Gamitin ko na po yun. Ayaw ko po na i-promote ang sabong sa pagkakita
pamabahay sa loob ng isang taon. Ilan ba? Nagtayo ako kanya ng 5,000 flood control para hindi na bumaha ang Pilipinas. Nasaan ang flood control? Bumaha ang Metro Manila. Bumaha ang Batangas. Bumaha ang Laguna. Bumaha ang buong Bicol Region. Nasaan ang 5,000 flood control? Ang sabungero po walang salita. Ang sabungero po walang kontrata. Ang sabungero po, senyasan lang sila. Tama o hindi? Kahit magkakalayo sila, kagaya nito, gaganon lang po yung sabungero. Gaganon. Hindi mo na nakasenyas sa sabungan, pero senyas lang nagkakaintindihan sila. Senyas lang, hindi tatalikod sa pinag-usapan. Senyas pala. Pero dito, bakas na nga hindi natutupan. Nakasulat na nga sa batas, hindi pa natutupan. Kaya po ngayon, ang pakiusap ko sa inyo, salitaan na parang sa bumero. Kailangan po manalo ang PDP laban sa kadahilanan na aking inilahad sa inyo ngayon. Umaasa po ba kami na inyong tatanggiligin ang PDP laban? Para po makabalik kami sa lugar na ito. Babalik kami sa lugar na ito. Ngunit sana po, pagbabalik namin, lahat kami na nagsalita na yun, ganap na sinadunan ng ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Wala kaming may babayad sa inyo, wala kaming dalang ayuda. Uutangin muna namin sa inyo. Babayaran namin sa inyo ng tapat na paglilingkod. At dahil inutang lang namin sa inyo, dadagdagan pa po namin ng interes. Mas matinding paglilingkod pa ang gagawin namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Numero 38, Attorney Rodante Marcoleta. Quezon City, iba magpasabog ang rally ni Bong Suntay. Dahil ngayong gabi, because of talaga dahil ramdam na natin ang galit at hagupit na ginawa kay Tatay Digong. Nandito po ngayon ang mag-inang si Hanilet Amancena at si Veronica Kitty Duterte. Duterte! 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 Magandang gabi ho sa inyong lahat. Kumusta ho kayo? Dapat yung anak ko lang magsasalita Sabi ko, ano ba gusto niyo marinig nyo? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa bibig. Yung anak ko, BP pa sana, pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman natin may pagkait yan kung anong nangyari. Pero ito talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto na ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ng sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, ulitin ulit ito ni Veronica, binili niya, suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay,
namin sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte. Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap po ako at yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag po tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako lahat ng mga Pilipino nasa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, hindi ko alam kung saan.
Asante, Senator